Pakita ko lang sa inyo mga boss ha. Nakapantay na po siya. Pantay. Nung isang araw, nakaganyan po siya. Ngayon, nakapantay po siya. Nababago po siya. Ito po mga boss, ma-share ko lamang ha. Yung ex po niya may kinukwento na napanaginipan niya si Jovelyn. Parang sabi po, nagtatampo sila mami dahil na ano daw post daw ko ng post na ako ay nagtatampo. Dahil kami-kami na lang, hindi siya nagpaparamdam. Yun nga, sakto nga nung napanaginipan ko din si Jovelyn. Sabi naman ng mister ko, ganun daw talaga kapag ka magwa 1 year na kasi mag-11 months na po si Jovelyn ngayong September 28. Tapos isang taon po niya October 28. Ang panaginip ko naman nung nagwi-wish nga po ako, sabi ko, anak, magparamdam ka naman. Sabi ko gano'n, namimiss na kita, hindi ka nagpaparamdam, ang daya mo. Yung panaginip ko nga po, akala ko, totoo, buhay na buhay po siya. Sabi niya, mami, ganun po yun yung si Jovelyn. Kapag po siya naglalambing or kaya umuwi siya galing school or kaya lumabas sila ng mister ko kasi may bibilin siya. Pagbalik niya, laging ganun siya tumawag. Hindi siya sa akin tumatawag na, mami, ganun. Hindi, mami, lalo na pag galing siyang labas. Ganun po siya. Tapos pag halimbawa maglalambing yan, inaamoy-amoy pa niya ng kilikili ko, nag-aano sa braso ko, mami, ganun, saka na naman yun, ganun. Tapos dumating siya, sabi niya, mami, pag ko, anak, sabi ko gano'n, buhay na buhay po siya sa panaginip ko. Kasi nga nag-wish nga ako, sabi ko, paramdam ka naman anak, hindi ka mala nagpaparamdam. Tapos yun nga po mga boss, nung nagparamdam po siya, nung sa panaginip ko, na kaya naging masaya ako kasi nakita ko masaya na po siya. Tapos yun, kaya parang mas nililibang ko yung sarili ko. Kasi inisip ko, masaya na siya. Kasi dati panaginip ko, umiiyak po siya. Tapos, nung panaginip ko nga, na masaya po siya, sabi ko, anak, buhay ka? Ginanon ko siya. Tapos sabi niya, nangangumiti siya. Tapos, ano yung kinaremate ka? Ano yung panaginip ko lang yun, anak? Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sabi niya, huwag mo nang pansinin yan, mami. Sabi niya, tapos nangangiti siya sa akin. Tapos sabi ko, itutuloy mo pa ang pagpasok mo sa school. Enjoy mo na lang buhay mo. Kung nahihirapan ka, enjoy mo na lang buhay mo, anak. Sabi ko gano'n, tapos nakangiti lang po siya. Sabi ko, anak, itutuloy mo na lang yung negosyo mo. Tinuloy ko yung negosyo mo. Gano'n, tapos ngiting-ngiti po siya. Tapos, bigla na ako nagising. Yun, ang panaginip ko, masaya po siya. Parang ko nga, kasi may kasama siya Hindi ko malaman kung sino yung kasama po niya. Lalaki. Alam ko, sigurado, boyfriend po niya yun. Hindi ko alam kung yung isa niya o yung isa or bago. Kasi yun ang hindi malinaw. Kasi sabi nga po nila, pag nanaginip kayo, malinaw na malinaw, maaari, lalo't nakausap mo yung tao, ayun, pinasyalan ka talaga niya. Pero yung hindi mo na maalala, wala po yun. Parang lang yun, props lang yun doon sa panaginip. Ayun, siya lang talaga yung buhay na buhay sa panaginip. Tapos, ayun nga po, naano ko dito kasi tatanungin ko sa mister ko ha. Yan, harapan. Kung inano niya yan, kung ginalaw niya. Anak, good night, I love you. Yan, teka po ha. Hindi ko muna to i-upload. Tatanungin ko siya. Kasi, nagtataka ako, bakit natuwid yung mismo para mawala yung ang aking isipin. Kasi, ilang beses ko na siyang inayos. Pero bumabalik siya sa ganun, diretso. Pero, nagdadali kasi ng paa ko pag umupo ako doon. Tapos, naaayos po siya. Kaya tatanungin ko. Daddy! Jawan! May tanong ako sa'yo. Yung bang stepin ni Jovelyn sa may kama, inano mo yon? Inayos mo? Tinuwid mo siya? Tinuwid? Ha? Hindi. Ilang beses ko kasi inaayos yun. Minsan nakatabingi yun. Minsan pag napasok ko doon, inayos ko. Ngayon, maghapon, dito ko napasok ko doon. Pero nung minsan inayos mo. Oo, minsan, pinapantay ko. Pero yung ngayon, hindi mo inayos. Hindi pa ako nakapasok ngayong araw na doon sa kwarto. Nandun ako sa manager eh. Kasi nagtataka ako minsan, siya kasi umuupo ako doon.
Ngayon, tuwid na tuwid. Kasi minsan, nadadali ko ng paa. Kaya may palatandaan ako. Hindi pa